Ngayon pong kalagitnaan ng pagragasa po ng Bagyong Christine sa Pilipinas, kasing init din po ang mga talakayan ngayong gabing ito, mga partner. Siyempre kasama natin sa studio ang isa po sa mga magagaling na abogado ng KOJC, walang iba kundi si Attorney Jic Europa. Attorney, mayong gabi, sir. At nagsisilbing legal counsel ni Jacqueline Roy, actually. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang gabi po. Boss Dada, unahin ko na yung tanong ha. At sa mga banateros, daing muna ako ngayong gabing ito. At yung Europa, kasi katatapos lamang ng sinagawang Senate hearing and finally naka-attend na rin si Pastor and kasama pa yung mga co-accused, ano? And then for the longest, napakahaba ng hearing na iyon, no? Kahit suspended ang mga trabaho sa lahat ng government offices, pero tinuloy pa rin ng Office of Senator Risa Ontiveros itong hearing na ito. Anong assessment mo sa naganap na hearing kanina, Attorney? Assessment in general, okay naman. Clear naman yung sinabi ni Pastor na ang hamon niya, kung may ebidensya o merong gustong kaso na i-file, ihabla sa husgado, doon niya sasagutin. Meron lang tayong mga, siyempre, merong mga narinig na paninira o merong mga opinion na because it was supposed to be tawag dito, a Senate hearing in aid of legislation. Maganda nga yung sinabi ni Senator Tolentino noong umpisa. He was very clear on what the purpose o anong dahilan kung bakit merong mga hearing ang Senado, which is na in aid of legislation. Ibig sabihin nun, hindi siya adversarial. No? Hindi dapat na pagharapin ng mga tao para mag-away sila doon. Ang purpose ng isang investigasyon ng whether Kamara o Senado, ang purpose niyan is mag-gather ng information para sana magamit ng mga mambabatas natin para gumawa ng mga bago o improvement sa ating mga batas. Medyo nakakatawa lang din ng konti isipin kasi kanina merong mga resource persons na nagsabing marami na tayong batas. If I remember correctly, sino nga yun? Sila yung taga-shield, sinulat ko yun somewhere. Yung sa center po, yung si Executive Director Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children, pati yung si Executive Director Eileen Sana, Center for Migrant Advocacy, kasi medyo sinulat ko yung mga sinabi nila. Pareho sila halos ng sinabi na we have many laws already. I mean, there might be some room for improvement, pero we have so many laws already on the issues that were being tackled. So, medyo kulang yata ng resources para sa tamang implementasyon o better na implementation, or kulang lang talaga ng implementation. So, yun nga, ang ano ko dun is, kung yun yung sinasabi ng mga resource persons na people who are in the field, people who are involved in the implementation itong mga batas na to, ano yung purpose ng supposedly in aid of legislation na hearing? Sure. How do you see this, Attorney Europa, no? Kasi si Pastor, ongoing pa yung pagdinig ng kanyang kaso and is not convicted sa kahit anong krimen. But then because dinala sa Senado ang ang kanyang kaso, hinarap yung mga witnesses and hindi natin malalaman kung paano vinet yung mga witnesses and if yung mga statements na sinabi, although nag-oath naman sila doon, talagang totoo at may basihan at may ebidensya sila. At anong ibig sabihin nito, Attorney Europa, that in the future, kapag may mga prominenteng figures, like Pastor,
who is still innocent and yet hindi pa na-prove yung mga accusation. Anytime gagamitin ang reason that it is in aid of legislation, senators can bring personalities and then the witnesses iharap at doon gawin ang pagdinig. And of course, nandun ang media and of course the social media. Ngayon, ang tao, mag-base sila doon sa nangyayaring live, iisipin nila na baka possible na guilty si Pastor or talagang nagsisinungaling yung mga witnesses doon. Okay. Balik tayo dun sa introduction or sinabi ni Senator Tolentino kanina. Di ba? Yun yung purpose. Hindi siya, klaro yung sinabi niya hindi venue para manghusga ng tao ang Senate investigation. Kaya lang, medyo kung napanood nyo yung kanina, pati kung nabasa nyo yung mga resolution na dati, meron ng pronouncement dati pa na crimes were committed and are continuing to be committed. Tapos merong mga sinabi kanina that parang, I'm not sure about yung exact term, pero may opportunity for the victims to confront. Tapos yung ending, yung medyo matindi dun, yung ending. Kasi yung ending parang, kung sa amin mga abogado, ang tawag namin doon parang promulgation of judgment. Yeah. Kasi meron ng conclusions, meron ng, meron ng mga nasabi na lumalabas sa kanilang sinasabi na guilty na. Yun nga, pending pa yung criminal case. Kaya nga hindi ako pwedeng magsalita about The merits ng kaso kasi meron tayong tinatawag na sub judice rule. Ang merong karapatan para mag-weigh ng evidence ay yung husgado. So, hindi dapat in any way merong mga publications or may mga statements, public statements na trying to influence one way or the other yung magiging resulta nung paghusga, nung pag-weigh ng husgado doon sa ebidensya. Ayaw naman nating i-violate yung rule na yon. Pero dun sa Senate kanina, kaya nga, minsan medyo nakakapika, pakinggan, pero kaya maganda nga yung sinabi ni Pastor na hindi ito yung proper forum. So, ayaw niyang sagutin yung mga tanong kasi nga, meron namang may nakapile na kaso sa husgado. Yung iba naman, hindi natin alam kung magiging testigo ba sa same case yun. Kaya ayoko din pakialaman yung merits nung sinasabi nila. Pero, sabi nga niya kanina, kung may kaso kayo, ihablan niyo ako. Pailan niyo ng kaso siya o yung mga kasama niyang mga opisyal ng kay OJC para nasa tamang forum yung pagpipresenta ng ebidensya. Mahirap kasi doon, yung bang, paano ba natin i-paraphrase? Mahirap makipaggera, natalo ka na. Diba? Yung mahirap walang right to cross, walang right to present your own evidence, mga ganun. So, because again, the intention of a legislative hearing is to gather information. Kumuha ng mga impormasyon para yung mga mambabatas na kumukuha ng impormasyon, magamit nila yun para gumawa ng bago o mas magandang batas. Hindi talaga, maganda yung pagkakasabi ni Senator Tolentino kanina hindi yun ang tamang forum ba na manghusga ng tao. Kaya nga sinabi niya, we are not here to judge anybody. Although, parang nangyari. Meron ba? Opo, may mga tanong po ang ating mga partners sa Banateros Brothers. Boss Dada? Ako, bigay lang ako ng reaction tungkol sa hearing kanina kasi
talaga naman, considering na syempre tayo na nakakakilala kay Pastor at tayo na naghatid ng totoong balita noong 16-day siege dyan sa KOJC, totoong balita na walang putol, as in live na ipinakita natin lahat na nangyayari doon, unedited, unfiltered. Pero naririnig natin itong ganitong klase ng mga hearings na malino naman sa sinabi ni Coco Pimentel na hindi sila nandoon para mag-prosecute. Nandoon sila para mag-gather ng information. Pero nakikita natin, kailangan maintindihan ng taong bayan na naaabuso talaga. Para sa akin, personal na opinion ko, naaabuso talaga ng Senado yung kapangyarihan nila to investigate. Kasi lumalabas talaga na parang, at saka yun, kaya nila magbigay ng mga pronouncements. And makikita naman natin kanina na si Pastor Apollo Kibuloy, gusto niya magsalita at i-address supposedly yung mga accusations sa kanya, kaya lang ini-interrupt siya lagi eh. And ayun na, katulad ng sinasabi ninyo, tali ang mga kamay ninyo dahil nga may kaso na. So hindi naman na natin pwedeng pag-usapan yung mga kaso na naisampa na sa korte dahil sa sub judice rule. Lumalabas na every time that you're invoking your right to self-incrimination, parang umiiwas ka doon sa tanong. At ang persepsyon ng magaling na senadora natin dyan sa Senado na parang, kaya hindi nagsasalita yan. Ang positioning nila is kaya hindi nagsasalita at nag-i-invoke ng right to self-incrimination ng mga ito is because guilty sila doon sa mga inaakusa sa kanila. Na dapat talagang maipaliwanag natin sa sambayan ng Pilipino na the reason why hindi sumasagot itong mga inaakusahan, lalong-lalo na dyan sa Senado, it's because hindi po yung Senate yung tamang venue para sagutin yung mga akusasyon. Unang-una sa lahat, hindi naman yata, maganda nga yung paghamon ni Pastor Apollo Kibuloy dun na if they have issues or meron silang mga accusations against me, dapat isampa nila ito sa korte at willing akong harapin lahat ng mga ikakaso nila sa akin. Yun lang po ang initial na reaction ko. Sada may sagot siya. Hindi ako sasagot. Meron lang ako. Siguro magandang maintindihan ng mga nanonood ngayon ano yung ibig sabihin ng right against right to remain silent at saka right against self-incrimination. Kasi nga baka merong perception na pag yun in-invoke mo, umiiwas ka sa tanong. 'Di ba? Ang ganito po yan, meron na nga kasing kaso sa husgado. Meron ng kaso sa husgado. So, ang tama na forum kung saan sagutin, yung kung anuman ang mga issue, anuman yung mga akusasyon, doon sa husgado, hindi sa Senado. Dahil husgado ang proper forum. Because, kaya nga, husgado siya eh. Kaya, di ba, court, where evidence will be presented by both sides. Both sides have the right to cross-examination and you can present your own evidence. And then, leave it to the judge to determine kung ano yung tama na judgment. So, kanina, kaya nga sinasabi ni Pastor, yung right against, nire-raise natin yung right against self-incrimination, pati yung ibang mga akusado. Kasi nga, ang preference natin is dun sa tamang forum sagutin. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng right against self-incrimination, right to remain silent? Kasi kung ano man ang sabihin nila dun sa Senado, maaaring gamitin dun sa kaso, sa court. So ang preference natin is dun na sagutin sa court, di ba? Tapos, ang importante po sa right to remain silent is yung right to refuse to testify. Kasi baka nga gamitin sa iyo. Ang equally important ho na principle dyan is you have the right not to have your refusal to testify taken against you. No? Kahit na sa husgado, meron pa rin itong right na to. Kunwari, may akusado. Hindi mo siya pwedeng pilitin na umupo sa witness stand kung ayaw niya. And baliwala yung right na yan kung wala yung right not to have his refusal to testify taken against him. So, dapat walang conclusions or walang ibig sabihin yung refusal mo to testify. Kasi nga, kaakibat ng right to refuse to testify, yung right not
to have your refusal taken against you. Hindi pwedeng gamitin sa iyo yung sinabi mong I am invoking my right to remain silent. Pero ang bottom line po niyan is sasagutin doon sa dito sa nangyari kanina, ang bottom line nun is sasagutin sa tama na forum, which is sa husgado. Mga partners, kasama na natin ngayon sa ating panel si KOJC Legal Counsel Attorney Strelito Torion. Sir, may gabi. Uy, maayong gabi and good evening everyone to all listeners and viewers of SMNI, especially Banateros. Maayong gabi sa ato ang tanan, no? I would just like to add to the learned opinion of our good friend, no, Attorney Jik Europa. Actually, the leading case there on the matter is People versus Aison, no, where the Supreme Court actually differentiated the right of a witness to claim his right against self-incrimination from that of an accused. No? Yung witness po, kung witness ka lang sa isang criminal case, you can only invoke your right against self-incrimination when a question is propounded to you. No? That's the only time. But if you are an accused already, you can refuse altogether to testify. And that is in a criminal case in an actual court. How much more here in the Senate? No? Kaya nga, may motion for reconsideration actually kami doon sa regional trial court, doon sa ruling sana na inallow si Pastor to testify, and we informed the Senate, no, about it as early as yesterday afternoon. But I was surprised, I don't know, it was not even taken up in the proceedings this afternoon. Pero masaya pa rin ako sa nangyari kanina. Why? Alam mo bakit ako masaya? Why? I'll tell you straight kaagad kasi itong kasama ko magaling na abogado ito, veterano ito. Ang nakita ko kasi kanina, matagal na rin tayo sa practice po, ang dami naming nalaman sa kanila. Alam na namin ngayon kung sino yung mga 5 unidentified witnesses. Alam na namin kung ano yung... Baka lang, malamang. Alam na namin ano ang mga testimonya nila lahat. Pero wala talaga silang nalaman galing sa amin. Yun, no? So, for us, if ever there will be cases that will be filed later on, we can already anticipate and project. And of course, prepare. Yun ang pinaka-importante doon. So, kaya nga, maganda yung nangyari kanina. Even if under attack lahat si Pastor, but he was able to acquit himself very well during the hearing. And because of that, no, in my heart, alam ko naman na lahat yun mga paratang lamang because of the political season and because of the political divisiveness that we have in our country today. But at the end of the day, so long as the sun rises in the east, justice will prevail. Sir, may dagdag na interaction si Master Judea, partner natin sa Banateros Brothers. Alright, so magbibigay po muna ako na maiksing opinion regarding sa nangyaring hearing kanina. Then after that, may tanong po ako nila attorney. No? So, well, kanina po, buti nagsalita po si Atty. Tolentino, katulad ng sinabi ni attorney kanina, na ginawa ang hearing na yon hindi para ipahiya ang kung sino man, kundi para makapag-isip o makapagpalangkas ng magandang batas para sa mga issue na ganito. Well, kanina halatang dismayado si Risa Ontiveros kasi nga medyo nahiya ata siya kay Senator Tolentino dahil doon sa mga sinabi. Dahil unang-una wala po siya napala kay Pastor Kibuloy at doon sa iba pang resource person. At halata naman na ginagawa niya, pinoprovoke niya ang kampo ni Pastor para patulan yung mga aligasyon ng mga testigo nila para i-distract ang kampo ni Pastor. At tama lang na in-invoke nila yung rights nila kasi nasa korte na po yung kaso, hindi ko alam kung bakit may Senate investigation pa na nasa korte na po yung kaso. Kasi kung sasagot naman si Pastor, ikakat lang nila ng ikakat, yung sasabihin ni Pastor, wala rin mangyayari. At sino ang maniniwala doon? Doon una naniniwala ako na that was an aid of legislation. Pero nung bandang huli, medyo nagbago na yung paniniwala ko. At sino nga naman maniniwala na aid of legislation? Sa akin, demolition job po yung ginawa nila kanina. Kasi ang ginagawa nila kay Pastor, kinakabit nila sa mga Duterte yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Dahil yung Duterte ay mga kritiko na rin ng mga Marcos ngayon. At sa bandang huli,
ay hinusgahan na ni Ontiveros si Pastor Apollo Kibuloy. At hindi lang ngayon noon pa man hinusgahan na ni Senator Ontiveros si Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa man nadingdinig sa hukuman yung kaso. Para bagang guilty na si Pastor sa mga aligasyon sa kanya. Sino si Ontiveros para magbigay ng verdict sa isang akusado na hindi naman siya abogado? Ito namang testigo kanina na kung kailan tumanda na after 24 years tsaka nagsalita na hinaras siya, binasto siya ni Pastor. Isa daw siya sa mga pioneer sa KOJC. 39 years na po nag-i-exist ang KOJC. At noong 90s pa daw po siya inabuso ni Pastor. Bakit hindi ka nagsalita noon na nagsisimula pa lang yung KOJC na wala pang gaanong impluensya si Pastor Kibuloy? At meron naman doon yung Mary ba pangalan doon, paiyak-iyak pa na hindi naman pala siya naabuso. Muntik na daw siya maabuso. So halatang gusto lang talaga nila pabagsakin si Pastor Kibuloy at ikonekta sa mga Duterte para mawalan ng tiwala yung tao sa mga Duterte. At itong mga testigo nila, kung hindi tumakas sa KOJC, tiniwalag. Ako hindi ako pabor sa mga pag-aabuso. Pero kung sa tingin ko, yung inaakusahan ay mabuting tao, paano natin paniniwalaan yung mga akusasyon na yan? At mas maniniwala po ako doon sa mga member at worker na nasa loob pa ng KOJC kaysa doon sa mga tumiwalag na o tumakas sa KOJC. Ngayon, ang tanong po sa mga magagaling nating abogado, yung kanina po na ginawa na hearing dyan sa Senate, may epekto po ba ito sa kaso na sa isinampang kaso kay Pastor Apollo Kibuloy? May implikasyon po ba ito sa actual case? O pwede ba gamitin ang mga nangyari kanina as an evidence sa actual na kaso? Ako muna, okay. Mahirap dalawa kami, so hindi ko alam kung sino sasagot. Yung nga kanina, sinabi ko na rin kanina, hindi namin alam, merong possibility na yung mga testigo na nagsalita kanina, baka gamitin na testigo dun sa mga kaso sa husgado. Kasi meron pa kaming issues doon. Ayoko na i-discuss yung merits. Kasi merong unidentified witnesses. Baka sila yon. So, hindi namin alam. So, mahirap ding pag-usapan namin kung kapani-paniwala ba o hindi, yung mga sinasabi nila. Gaya ng sinabi ni Atty. Torion kanina, ang advantage lang natin is kung gamitin man sila, narinig na namin kung ano yung gusto nilang sasabihin nila. So makakapag-prepare kami ng mabuti para sa cross-examination nila, or meron ding mga testigong pwedeng ipresenta na para ma-counter yung ano nila. Pero mahirap na pag-usapan yung merits nung kanilang mga sinabi kanina dahil nga posibleng gamitin silang testigo dun sa kaso sa husgado, no? Yun yung mga kasi nga 'di ba unidentified, tapos meron pa kaming mga pending issues regarding yung unidentified witnesses. Ayaw naman namin pag-usapan yung merits nun kasi nga tatamaan tayo ng sub judice rule. Ito ngang medyo medyo alakanse kami kasi the detractors against Pastor Apollo Kibuloy can actually have their letter published in the newspapers, and then on our part we have a hard time to decide whether or not we will respond to it, because we know as lawyers we could not talk about the merits of the case, no? Now, with respect to your question po, sir, sa nakikita po kanina ay sa tingin ko pabor na pabor sa amin yun, kasi wala talagang relevance yung mga testimony nila doon sa kaso po na ay hinaharap po ni Pastor Apollo Kibuloy, no? So I would like to believe that they may be listed as witnesses, but even the prosecutors themselves would have a hard time presenting them, knowing that there is a problem as to its relevance and materiality in proving the guilt of Pastor Apollo Kibuloy over the particular complaint of Blenda Portugal. So yun po ang magiging problema po ng prosecutor po dyan sa topiko po na yan. Attorney, before KJ Guevara, how do we protect an innocent person na maging biktima ng trial by publicity? Yan yung kaya may sub judice rule supposedly. That's sorry doon ako nakatingin sa kanya. Yun yung reason kung bakit may sub judice rule, no?
ang sub judice is, ang ibig sabihin lang, it's under the court or under litigation. So, bawal talaga na supposedly mag-discuss ng merits ng kaso kung yung kaso nasa hukumo na. Ang reason for that is precisely to avoid trial by publicity. Yun nga, sana, in an ideal world, in a perfect world, people follow the rules. Wala sanang ganon, ano? Pero alam naman nating lahat, hindi naman tayo naive, na yun na nga, nangyayari yung ganon na pinapublish sa or may mga ganon na nagpipresenta ng iba-ibang testigo. Wala kang right na magpresenta ng countervailing evidence o yung laban na ebidensya. Wala kang right na mag-cross-examine. Wala kang right yung mga abogadong magsalita minsan. So, kami, tali yung kamay namin eh. Pero yung kabila, supposedly tali din. Kasi nga, sinasabi natin kanina, gaya ng in-emphasize ni Senator Tolentino, it's not supposed to be, hindi dapat manghusga ng tao sa hearing in aid of legislation. Pero dapat sana as high-ranking officers of our government, they're supposed to be held to a higher degree of compliance, no? Pagsunod sa ating kung sa Constitution, pagsunod sa purpose ng hearing that is in aid of legislation. Ang ganda nga ng pagkaka-explain talaga ni Senator Tolentino kanina. Ayoko na lang sabihin kung kanino siya nakatingin nung habang sinasabi niya yun. Okay. I think it was dedicated for somebody, sa tingin ko, because his statements really are very important, and it emphasizes the fundamental rights that we have under the 1987 Constitution, which ought to be respected by everyone, especially if you are a senator of the land. How do we enforce our right to be protected against publicized trial? Invoke it, which we did by filing the appropriate petition in the Supreme Court, and that is even pending, and we cited that likewise in the motion for reconsideration that we filed before the Regional Trial Court. Alam mo, yung aming motion, aming opposition doon sa request ni Senator Hontiveros, ang ganda po pagkagawa, no? May mga Supreme Court decisions pa tayo galing sa United States of America, but we respect the decision of the presiding judge, no? And there was even a discussion during the hearing, which I will not anymore discuss this or quote this here, but it gave us the impression na sana yun, pero iba ang nangyari. But in the motion for reconsideration, that's precisely one of the reasons that we cited, because it's grossly unfair on the part of the accused to be subjected to that publicized trial, which just happened. Hindi lang magaling si pastor, no? Masyadong prejudicial yung mga questions. Biruin mo, not even one resource persons came from our side. And all the rest of the resource persons are in favor of the accusers. Di ba? And then, wala man lang mention about the abuses committed against the KOJC. 16 days ka doon ni isang tao, wala man lang nag-surrender sa'yo. Tapos magsasabi ka na naman uli na, we still have the plan, to visit them again because the investigation is continuing. My golly, you have been there for 16 days, meron daw nag-surrender sa'yo on the first or second day, napasok ka, akala mo, qualified human trafficking, hindi pala. Ngayon, bala ka naman, you are still undergoing investigation because there are still victims there. Niwala man lang one member. We have 7 million members, and there were more than thousands members there who were present during the 16-day siege. Not everyone was invited. So, and only the side of the complainants were there. Well, if you are a senator of the Republic, with due respect to the good senator who headed that investigation, you should at least give the semblance of fairness. To my mind, with all honesty, even the semblance was not there. No? There was even no mention about the pendency of the motion for reconsideration that we filed. And that is precisely the reason why we had that
we were anxious about the hearing because it might be so one-sided. There was even prejudgment. It was the only hearing in the world that I have attended in my more than 26 years of lawyering, where a promulgation of judgment was rendered less than 1 minute from the last witness who testified in this case finished his testimony. Imagine that. Wala pang 1 minute, meron na siyang promulgation of judgment. No? Prepared. Parang promulgation yun eh. Tapos may mga declarations na siya doon na para bang pinako na niya sa krus si Pastor Apollo, si Kibuloy, na wala man lang kaming karapatan na cross-examine doon sa kanilang mga witness. Hindi nga kami makapagsalita because the Senate Rules of Investigation prohibit us from even talking or being made as resource persons. And that is grossly unfair if a person is made a resource person and he is already an accused in a particular case. And that is precisely the danger that we were afraid of. Pero magaling si Pastor eh. Maganda pagkasagot niya. So yung danger, naging advantage sa amin. Anong advantage? Alam na namin lahat kung anong mga testimonya nila. So thank you very much. Alhamdulillah. Yes. Pero lang ako, gusto ko idagdag doon yung sinabi ni Atty. Torion na nagkaroon ng, parang sinabi ko na rin kanina, di ba, nagkaroon ng parang promulgation of judgment. Yun. O, yung promulgation of judgment, nangyayari sa criminal case, sa ending, yung judge, babasahin yung decision ng judge. Sabihin ko sa inyo, nasa rules natin nga, na ang promulgation of judgment, mga 90 days from the date na nag-rest yung lahat, yung defense or kung may rebuttal or what. Basta 90 days from the date na nasubmit for resolution. Ganun kahaba. Bakit? Kasi nga dapat yung husgado, titingnan yung ebidensya, iwiweigh, titingnan kung sino yung nagsasabi na totoo, sino yung nagsisinungaling. Kailangan mo ng ganun na panahon para ma-review at ma-examine. Yung kanina, yung sinasabi ni Atty. Torion, walang isang minuto galing sa huling testigo or hindi naman testigo talaga, technically resource person. Resource person. Ayun na, meron ng ano nga ang judgment sa Tagalog? Hatol. Meron ng hatol. Meron ng basically dineclare ng guilty si Pastor at ang mga kasama niya. Yun nga yung medyo masakit doon. Kasi nga taliwas doon sa sinasabi ni Senator Tolentino at sinasabi naman ng Korte Suprema natin sa iba-ibang desisyon na ang pakay ng ganung klaseng investigasyon kumuha ng impormasyon para pwedeng gamitin para gumawa ng bagong batas or gawing mas maganda yung mga batas natin. Points well taken to the esteemed lawyers natin mga kasama ngayon. May tanong si Jay Guevara ng Banateros Brothers. Jay. Yun, magandang gabi po sa ating lahat. Siguro hindi na ako magbibigay na lang po ako ng opinion sa mga Alam nyo, marami nga tayong nababasa ng mga komento ng mga netizen mapatungkol dyan sa kaso or sa hearing na yan ng Senado. Marami nga akong nagsasabi ng mga kababayan natin na bakit ayaw nyo pa yung dalhin sa korte? Bakit andyan pa rin kayo? Napaghahalataan na kayo na na ginagamit nyo lang si Pastor para sa mga politics propaganda nyo. Kasi nahuhuli na nga daw nila yung strategy ng mga dagawa ng pagkatapos daw kay Saldico, kay Alice Go, ay ito naman kay Pastor naman daw ngayon nakatuon itong lalong-lalo na itong si Hontiveros. Kaya nga sabi nung taong bayan, daling nyo na doon kasi na rin kami, nananawa na daw sila lalo na dito kay Risa. Oo, dali na lang sa korte yan kasi kagaya nga nung sinabi ni Pastor, marami ding sumang-ayon ng mga netizen doon sa sinabi ni Pastor na kung may nagawa kong haharapin ko yan at sasagutin ko yan sa korte. Hindi dapat nga dyan sa Senado. Katulad lang nito, bakit nasabi nating ginagamit talaga si Pastor para sa pamumulitika ng iba dyan. Katulad nito, si former DILG Secretary na may banat na naman kay
kay Pastor na sinasabing hindi daw karapat-dapat si Pastor sa Senado, dapat sa kadahilanan nga daw na may kaso. So yan isang halimbawa na talagang maraming gumagamit, talagang ginagawa nilang si Pastor para sa kanilang pamumulitika. Tsaka ito bilib ako kay Pastor kanina, halos talagang nasagot niya ng matuwid lahat ng halos ng katanungan doon at hindi katulad ng iba na mga kapag tinatanong alam niyo yun, yung parang katulad nila Alice Goon na ba laging hindi alam, samantalang si Pastor kanina talagang nasasagot niya ng maayos at ayun nga ang kinatuwa ng ibang mga netizen na talagang na naniniwala sila na itong si Pastor Apollo Quiboloy ay talagang innocent gawa ng doon pa lang sa sagutan ni Pastor talagang diretsuhan at hindi man lang daw nauutal-utal. May tanong. Ako ang Ayun din po magtatanong. pala, may mga nagtatanong din pula kasi may mga nakapansin. Ako kasi mahilig ako magbasa-basa din ng mga komento ng mga kababayan natin. Medyo napansin nila na medyo pumayat si Pastor. Sabi ni medyo naaawang-awa sila kay Pastor ng pumayat daw at talagang medyo parang pinapabayaan daw po ata doon sa ano po ba ang talagang latest na kalagayan ni Pastor doon sa loob, sabi nila. Ayun, ako ang magtatanong. Ako magtatanong kasi walang tanong si Jay Guevara. Ang tanong ko para sa mga abogado natin at saka sa iyo, Ma'am Hana. Ayun, una sa mga abogado natin, gusto ko pong malaman kung ano po yung definition ng police brutality. Yun po bang mga napansin nating human rights violations or mga violations ng mga kapulisan natin dun sa 16-day siege pwedeng makonsider as police brutality. Kasi yung kaibigan ni Atty. Torion na ubod ng sinungaling na reporter, tinanong siya, may nakita bang police brutality doon sa loob, napakabilis ang sinagot na wala. So yung bang paghuhukay doon ng walang pahintulot at yung pagsira sa mga properties makukonsidera nating police brutality. And ang tanong ko naman kay Ma'am Hana, anong feeling na hindi ka nang sama at nandoon ka habang naririnig mo itong mga kasinungalingan ng mga resource person dyan sa Senado? Thank you very much. Ako siguro muna, kasi si Bobet nasali dun Kasama, wala ako sa siege. Wala. So, yung basic muna tayo, meron tayong tinatawag na rules of engagement para sa mga pulis. Meron silang nakalagay din sa rules of court natin kung ano yung pwede nilang gawin pag nag-i-implement ng warrant of arrest. Yung sinasabing police brutality, kung lumampas dun sa pwedeng gawin, di ba? Kung ito lang yung pwede mong gawin, lumampas, pwede mo nang tawaging violation ng ano yung pwede nilang gawin. Kaya nga medyo masama din yung loob ko kanina at sinight yung statement ng IBP Davao City. Kasi fair naman yung statement ng IBP Davao City kasi nakalagay lang doon kung ano yung pwedeng gawin tsaka ano yung paglampas na sa pwedeng gawin. Hindi naman sinabi ng statement ng IBP Davao City na tama yung one side or the other. Ang sinabi lang, ito yung rule of law. Ito yung yung limit ng pwedeng gawin. No? Kaya medyo masama din ang loob ko nun kasi dati din akong opisyal ng IBP Davao City Chapter, si Atty. Torion naman. Dati din, pareho kami naging governor, tapos dati din siyang chapter president ng IBP. So medyo masama yung loob ko nun at ginamit at sinabi raw ng IBP Davao City na walang mali na nangyari. Pero dun sa mga actual na nangyari dun, meron na ba kang gipile na kaso? I have the right to remain silent. Hindi ko kasi alam. Kasi hindi ko alam kung meron na silang inakit na kaso. Kasi kung meron na silang inakit na kaso, matatali na naman yung mga kamay namin. So, anyway,
obvious naman kung ano yung pwedeng gawin tapos alam naman din natin kung ano yung nangyari. Meron namang evidence, di ba? So, siguro, I will presume na meron nang na-file sila, Bobet. So, hindi ko na lang i-discuss kung yung merits naman. Ito yung problema talaga namin mga abogado maraming paano ba yung sabihin? Maraming balakid sa pwede naming sabihin, no? Maraming rules. Attorney? Kaya nga kami, para kaming navigate carefully because we do not want also to be reprimanded, no? Now, but however, in answer to the question as to what is police brutality, no? These are actions which exceed the normal operating procedure of policemen in the performance of their duties and functions. Like for example, with respect to the siege August 24 to September 8, no? Did the police exceed their functions in the service of one warrant of arrest? Pwede ba yun na ginawa na nilang, no? They used a single warrant of arrest which they showed to me as a license to convert the KOJC into a police garrison, into their instant boarding house, in converting the cathedral into the advanced command post, in using as a legal subterfuge a mere warrant of arrest, in staying in a school, and not only that, in excavating therein and tunneling therein for whatever purpose it may serve them, no? I say that was a perfect example of police brutality, no? And you know, you should commend my good friend General Torre. Why? Your very good friend. My very good friend. No, I have nothing personal against him. No. Why should we commend him? Because he will be the subject of many lectures in the future of many law professors as to how not to become like him. Yes, that's true. That's my honest opinion on the matter. No, because this is the only instance where a warrant of arrest has been made more powerful than a search warrant and more powerful than any edicts or orders from a court, because he practically lived there with 4,500 policemen, according to him, in the Senate investigation, and he made it his own house already, where his men were sleeping already in the lawn, and he prevented the members in praying in the cathedral. Any sane person would tell you that that is not correct, because a warrant of arrest is a warrant of arrest. It cannot be used to already sequester a property for 16 days and act as if you are an owner. My good friend General Torre may have an opposing opinion about it, but I also have the right to express my own opinion. You filed a case against me for sedition anyway, punishable by reclusion temporal, no? So I also have the right to express my opinion on the matter. So mali po yun, General. Wala lang siguro nakapagsabi sa iyo, pero ako na po nagsasabi sa iyo, huwag po niyong gawa. Huwag niyo pong gawaing model yung ginawa ni General Torre. Magkaletse-letse talaga ang buhay ninyo. Sa tanong ng aking magiting na kaibigan, si Attorney Jiktik, kung may na-file na ba ako na kaso, unlike him, no, I do not announce or telegraph my moves. Abangan na lang ang susunod na kabanata. Ayun. Hindi yun writ of possession. Hindi yung writ of possession. At dahil tinanong din ako ni Boss Dada, alam mo, Boss, habang nandun kami, of course, we respect lahat ng mga resource person, whatever ang kanilang mga emotions, statement, karapatan nila yan sabihin. But kami, na nandoon din tayo, na nandoon sa siege, kahit hindi ako magsalita, Boss Dada, videos, pictures, hindi magsisinungaling. Our proof, ebidensya natin na meron talagang police brutality. Name it, physical, emotional, psychological, may bata, matanda, IP. Sakop na nila lahat ng sektor sa brutality na naranasan. But then, ito, based on my experience, because I was there, I witnessed it. And then, yun nga, nare-respeto natin yung pahayag nila kasi, gaya na sinabi niya, limited ang kanilang naging
access sa information daw at that time. But then, videos were there. There was 24/7 coverage of SMNI. From there, alam ko, marami akong kasamahan na reporter dito sa Manila are very creative. Although wala sila, but they are creative enough to get information from the videos na nakikita nila, from their own interviews. They can assess that there is indeed police brutality. Pero, Yes, attorney. pero wala nga ako dun sa siege, so ayoko mag-comment ko ano yung nangyari dun. Although, of course, marami naman akong yung mga associates ni Bobet, associates ni Atty. Tolentino, mga dati din naming estudyante, so minsan Sila yung victim. nagte-text sa akin. So, minsan, anyway, ang isang kanina na nangyari, nagulat na naman ako, nakakita na naman ako ng Matrix eh. Ako sa haba din ng panahon na Yan, maganda. naging abogado ako sa experience ko. Mahilig ang law enforcement sa militar sa Matrix. Papansin ko rin yan. Ako kanina, tinitingnan yung Matrix, tapos nakakatuwa yung sinasabing, hindi naman nakakatuwa, nakakatakot actually, yung sinasabing for validation. Kasi ano ba ibig sabihin ng for validation? Ewan ko kung yun yung sinasabi nila kanina, pero sa experience ko kasi, pag sinabi ng militar or ng isang pulis yung for validation, ibig sabihin wala pang ebidensya yun. Yun yung pagkakaintindi ko of course, baka mali ako, pero sa experience ko, I have to interject you there, Jika. This is the only in the Philippines and only in the PNP. Why? Because this is the only investigation where the result has already been predetermined and they are still looking for evidence in order to correspond to the result. So kumbaga may find, ito, guilty si pastor ng human trafficking, okay? Trafficking in persons. Pero maghahanap pa kami ng ebidensya para mayroon na ito. Kasi ang proseso, mag-imbestiga ka. And based on the evidences that you have already secured, then you make a conclusion. And then you prepare the affidavit complaint based on the evidences that you have gathered. Only in the Philippines where you can find that the PNP has already predetermined that pastor is guilty of human trafficking, and now we are looking for witnesses in order to confirm that he is in fact guilty of human trafficking. Alam mo, kung sa US ito or sa Europe ito, siguro pagpagalitan yung ating mga kaibigan na nandun, no? Kasi ano ba kayo? Ang investigasyon dapat ay sikreto. Kasi kung alam mo na kung anong resulta, matatakot na yung tao ngayon mag-imbestiga kasi may resulta ka na eh. You will only get the affidavits which will confirm to your result, no? What kind of an investigation is that? You have already published to the whole world that we are investigation and we already have a result. And please, kung kayo man, meron kayong mga testimony, gawaan namin kayo ng affidavit. Kabalbalan yan sa tingin ko. Tagalogin ko lang ng konti, masyadong in-English ko. Sorry. Kanina actually, while that was happening, nagtitinginan kami dalawa at medyo natatawa, pati nga yung mga yung ibang abogado nagtitinginan kami. Kasi, di ba ang dapat Englishin ko rin you follow the evidence. Meron ka nakuhang ebidensya, yun ang sundan mo yung ebidensya, mag-gather ka ng ebidensya. Gaya ng sinabi ni Atty. Torion, maghanap ka ng ebidensya, pagkatapos pag nakahanap ka na ng marami-raming ebidensya, base sa ebidensyang naipon mo, doon ka magtitingin at magsasabing, ay, ganito yung nangyari. Base sa ebidensya. Hindi yung sinabi mo na, ito yung nangyari, hahanapan mo pa ng ebidensya. Natapos na yung objective, yung term na ginamit nila kanina, di ba? Para natapos na yung objective, tapos susunod yung ebidensya. Hindi dapat ganun eh. Dapat yung ebidensya ang susundan. At yung ebidensya ang magiging basehan ng conclusion. Hindi yung conclusion na nauna. Attorney, paramihan ba raw, sabi ni Elaine ng Hong Kong, sa korte po ba, paramihan po ba ng testigo? Hindi naman ganun. Meron tayong tinatawag na palagay ko paramihan ng guhit. Anyway, general naman to. General discussion. Okay, Iba yung quantity, sorry. iba yung quantity sa quality.
no? Gaya niya, iba-iba yung sinasabing weight ng ebidensya. No? Meron ako mga kasong naging ganyan, sa katutak yung pinresintang ebidensya na ito daw si Tarpulano ang bumaril kay Juan. Dami. 3, 4, gano'n. Eh, nung in-examine ng forensic, yung bala na nakuha na nakapatay dun sa namatay, eh hindi nag-match dun sa sinasabi ni Juan na baril niya. Ni Tarpulano na baril niya. Ayun. Maraming nag-testify. Pero ito naman, forensic evidence ito eh. Ang sinasabi nga natin, sa CSI ko ba napanood? Diba? Objects will not lie. Yeah. People will lie, but objects will not lie. So, marami, quantity, pero ito naman, quality. So, it's a mix of that, no? Courts will take into consideration not just the quantity of evidence, but also the quality or yung weight na pwedeng ibigay sa isang sa ebidensya or sa testimony ng isang tao. Ito ang maganda kung dalawang professor yung nag-i-explain, no? Yung ebidensya kasi meron niyang dalawang batayan. Ang una, i-determine mo muna kung admissible ba siya. Admissible, whether or not the evidence is admissible. So, kung if a person is capable of perception and that perception can be, relayed to the court, then his evidence, he can be a competent witness and anything he says will be admissible in court, no? Pero meron ding, sabi ng ating kaibigan, weight of evidence. Kung pwede ba itong paniwalaan. So, hindi po yan paramihan. Pero kung paramihan, pwede siguro tayo, 7 million yung member si Pastor. Oo. Pero ang kinoconsider po ng korte, circumstances ng tao, kung totoo ba itong sinasabi niya, kung circumstances of time, kung nandun ba talaga siya, circumstances of place also, no? So, lahat po yan, i-consider ng korte to determine the weight of the evidence. Baka may relationship siya doon sa akusado, o baka binayaran siya, o marami nga sila, pero lahat naman sila, binayaran lahat, walang weight yun. Okay? Tapos, baka naman best friend niya, o lahat yung mga kaibigan niya, mga witnesses yun. So, the defense also can also highlight that in order to lessen the weight of the evidence. Meron yung prinsipyo na na sinasabi minsan, no? Evidence may come from the lips of a credible witness, but it has to be credible in itself. No, meaning to say, ang ibig sabihin yan kahit na nga, huwag na natin pag-usapan sino yung nagsabi. Doon na lang tayo sa ano yung sinabi, kapani-paniwala ba? No? Gaya nung kunyari, ang sinabi ng tao, lumipad siya, di ba? Kahit na judge pa yung nagsabi, lumipad siya. Credible yung witness, pero incredible yung sinabi. Kaya nga, evidence must not only come from the lips of a credible witness, but must be credible in itself. Kaya yung tatagalugin ko na naman yung in-explain ni Bobet. Mahilig kasi mag-English. Hindi. Yung sinasabi niya kanina na ang basic requirements ng evidence is tinatawag na yung admissible o hindi. Di ba? Ang tawag dyan, competent. No? Tsaka yung kabila naman, at the very least, relevant. So, kailangan una, relevant, may related siya dun sa kaso, no? Meron siyang, ang relevant is evidence that tends to prove or disprove the probability or improbability of a fact in issue. Eto na, professor na naman yun nga, kung meron ba siyang relasyon dun sa kaso. Yung competent naman, katanggap-tanggap ba siya? No, bakit? Kunwari, sa batas natin, yung police, walang search warrant, pinasok yung bahay, may nakita siyang shabu doon. Relevant? Yes. Admissible? No. Yun ang isang mahirap sa huwes, no? Dahil sa training ng huwes, abogado ang huwes, di ba? Sa training, kailangang hindi niya pansinin yung ebidensya na kahit na sabihin mong may katuturan, di ba? Relevant siya. Pero dahil sa maling paraan kinuha, o sa maling paraan
na-retrieve ng police or ng kung sino man yung law enforcement, hindi pwedeng tingnan. Di ba? Minsan mahirap maintindihan para sa layman, no? Kung bakit ganun, bakit... yun naman pala, may nakuha namang sabu. Ang dapat maintindihan ng mga tao, hindi yan para sa kanya lang, para yan sa ating lahat. Kasi kung pagbibigyan mo, dito sa kaso na ito, papayagan natin ito. Pero, paano yung susunod? No? Nakakasiguro ka ba na pag mali yung proseso ng pagkuha ng ebidensya, planted ba yan o hindi? Diba? So yung mga rule na ganyan, para yan sa proteksyon nating lahat, hindi para dun sa isang particular lang na kaso. Attorney, yun ba yung naririnig natin sa mga balita na kapag ang fruit of a poisonous tree? Yes, that's from the case of Stonehill versus Jokno. Alam namin yung kaso na yan. Kaya yung sinasabing the fruit of the poisonous tree, kasi kahit na medyo relevant nga siya, pero yung puno kung saan siya nanggaling, yung paraan ng pagkakakuha sa kanya, mali. Violative ng ating constitution. Kasi nakalagay din sa constitution natin yan, sa Article 3, Section 3, no? Exclusionary rule. Parang, I'm not too sure about the actual section. Na yung mga ganun na ebidensya is inadmissible for any purpose and for whatever or in any proceeding. Hindi po talagang pwedeng gamitin ang ebidensyang tama 3 nga siya kasi violative ng Section 2. Yung guarantee ng Constitution na ang tao kunyari may search, kailangan talaga may warrant na inisyu ng court or doon sa mga allowable na warrantless. Meron palang punto kanina na dapat pala pag-usapan. Yes, sir. Yung ngang surrender ba o arrest. Alam mo, para wala ng ano dito. Tama, Oo, yun. Whether Pastor Apollo C. Kibuloy surrendered or was arrested, no? I think tingnan na lang po natin yung return na ginawa ng pulis. May copy ka dyan? Actually, pinakuha ko. Kasi at the time when we were in Camp Crame during that time, the CIDG was preparing the return, and then the alleged, the officer who was there, the highest officer, said, okay, we will frame na the return. I think we are all in agreement that he surrendered, no? Voluntarily? Okay, so we will state that in the return. So, tingnan po natin kung anong nakalagay doon sa return para, ano kasi yun PNP, it was the PNP who prepared that. Executed it. And it was the PNP who executed it, and it is a public document, so there is a prima facie presumption that all the statements there are true and correct and prepared regularly. There is presumption of regularity. So tingnan natin kung anong nakasaad doon. Alam mo na anong nakasaad doon? He voluntarily surrendered. Kasi yun naman talaga po ang totoo. And as a matter of fact, there was an interview by our good friend General Torre right after there was a news, no? Nagsabi pa nga siya nun kung pwede natin ma-play. Actually, I do not know the details of it. We will just ask the DILG secretary. You remember that? Kasi the truth of the matter is he did not know anything about it. Exactly. Yes, and of course he will deny it. Alam mo naman yung kaibigan natin, magkiting, matapang, he will deny it. Pero ang totoo nun, wala siyang alam po nun sa negotiation namin sa ISAF, and we will leave it at that. Yan din yung nakapost dyan, official document yan. PNP galing yan. Database ng PNP? And it's a public document. Public document yan. Oo. Yan voluntarily surrendered. So, pero hindi lang kasi kami makapagsalita doon because of the rules of the Senate, and we respect that, but we also have the right to air that out to the public because that is a matter of public interest. Yan po ang nangyari. Hindi for validation to, ano? Hindi for validation. Hindi. That's a fact talaga, sir. Kasi nagkuha na kami ng certified true copy. No? May official letter na kami sa korte. Tapos, ang gagawin namin, no? Kunin namin yun. Tapos, ipakita kay pastor. Ito po, pastor, yan ang return. Kasi nagkuha ako ng copy nung gabi na yun, nung September 8. Gabi na ba siya? Naabutan nga kami ng madaling araw nun
Mga 3 o'clock na siguro ako nakaalis, wala pa rin silang copy. And they promised to give me the next day. September 9 na yun. Pagka next day, nakalimutan na hanggang ngayon. So, ang gagawin ko, kukuha na lang ako ng kopya doon sa korte. Pwede naman yun. I think Attorney Europe explain lang Attorney, ba't hindi kaya kinwestiyon niya? Hindi naman. Ang explain ko lang is, kasi nga mahilig mag-English yung kaibigan ko. Ano yung return? Yun. Yun. Ano ba ibig sabihin ng return? Ang return kasi palagi namin ginagamit ng mga abogado yan. Ang basic na ibig sabihin ng return report. Yung bang, pag may inutos yung korte, serve mo tong summons, kay ganito, serve mo tong warrant. Yung tao na nautusan, pag natapos, gagawa ng report sa court para ma-update yung court kung ano yung nangyari. So, yung sinasabi ni Attorney Torreon na return, ang ibig sabihin po nun, report ng pulis sa husgado. Kasi yung husgado nag-issue ng warrant, pulis ang nag-implement, tapos CIDG, no? CIDG. So, yung CIDG ang gumawa ng report na sinumite sa husgado. So, yun yung Kaya yun ang Kaya yun ang pangit sa Court of Public Opinion, no? It doesn't have to be true. It just has to look like that. Kasi parang gano'n ang lumalabas kung ano na lang yung opinion nila. Yun na lang yung pinakikinggan. And speaking of, gusto ko lang matanong si Brother MJ Mondihar kasi patungkol naman to dun sa fasting kasi alam ko si Brother MJ Mondihar taunan na nagfa-fasting yan. Ikaw ba, Brother MJ, pag nagpa-fasting ka pa, ano ba yan? Pinaparusahan ka ba? May ginawa ka bang kasalanan kaya ka nagpa-fasting, sir? Hindi, mabuti nga sa kalusugan, Boss Dada, ang pagpa-fasting Hindi lang KOGC gumagawa nun. Tanungin rin natin si Attorney Torreon. Bahagi rin yan. religion na gumagawa. Sa ritual ng mga kapatid nating Muslim. So, nakakaduda nga yung hindi lang nakakaduda, nakakatawa yung statement kanina nung humarap sa Senado dahil ilang araw daw siya nag-dry fast tapos may isang araw, may isang buwan, tapos buhay pa. Kasi nagtatawanan nga kami ni Jik kanina. Kasi sabi niya, dry fast daw for 10 days. Oh my God, Patay ka na lang. 10 days? Di ka mabubuhay niyan, dry fast in 10 days, tapos 3 months all in all. Dry fast. Kami po mga Muslim, no? Meron kami pag Ramadan, no? Ramadan. 1 month yan. Pero kami, sunrise to sundown. Okay? So, wala talaga, maski tubig, wala ka. Laway mo. Hindi mo pwede lunukin yung laway mo. Okay? Sunrise to sundown for 1 month. After ng 1 month, you will see a significant, change ng iyong weight at saka yung yung appearance mo. Kasi magliit ka talaga, no? Pero yun sa kanya, grabe. 10 days dry fast, buhay pa siya. No? And sabi nga ni Jik kanina, ginugol niya, how long would a person live if he fasts? Without water. Without water, without food. 3 days lang, patay ka na. Pero yun sa kanya, matindi. 10 days, 39 days. tapos on the 39th day daw, uulitin na naman another, hanggang 3 months daw ata. Grabe ito. Grabe na Comedy Oo. May Tapos meron pa isa. yan, attorney. Meron pa isa. Sabi, dinala ako sa Cebu. Ano yun? 1985, dinala ako. Tapos, doon daw sila sa 1985. Tapos may tanong ulit si Senator Hontiveros, kailan ka inabuso inumpisahan, sinimulang abusuhin? Sinimulan po niya akong abusuhin October of 1993. Uy, saan na yung 1985 na ni-rape daw siya in effect, no? So, yun yung, imagine, she committed such grave inconsistencies in a Senate hearing. How much more if she will file a case? And lawyers like me and Attorney Jik Europa will conduct her cross-examination. Ito binayolate ni Bobet yung usapan Dapat wag sabihin yun para pag Grabe yun. Para pag Right then and there, sabi ko, grabe ito na testimonya, no? Masyadong incredible.
At nakikita naman yun ng mga tao. Pag makita mo yung mga comments, nako, medyo mahirap po paniniwalaan. Mahirap talaga kung binabasa mo lang yung iyong testimony at kapag tinanong ka na ay hindi consistent ang iyong sagot. Ang nakakatawa Meron pa doon. akong tanong. Yes. Oh, yes. Ma'am Hana, kasi ilang buwan na rin kaming show dyan sa SMNI. Pero hanggang ngayon wala pa po kami nakikita naka-M16. Saan nyo po tinatago yung mga naka-M16 dyan sa building na yan? Kasi di ba na-mention kanina yung private army at yung mga angel of death. Attorney Torreon. Yeah, kanina nga, yung Signal Battalion, ang unang tanong ni Pastor sa akin, Attorney, unsa man ang Signal Battalion? Hindi ko alam, Pastor. Akala ko nga bagyo lang ang may signal. Oo, kasi kada mayroon siya, magtataka siya. Di ba? Pala siya, Attorney, unsa man ang Signal Battalion? Pastor, hindi ko alam ano yung Signal Battalion. No? Actually, yun nga ang maganda doon. Kasi marami tayong nalalaman na mga tales against Pastor Apollo Sikibuloy. And it was all revealed in the open, which made us really not only surprised but amused. No? The word is not anymore surprised, but the accusations are amusing, bordering on ludicrousness. Yun yung ano po. Akala ko insanity. yun po ang honest opinion namin doon. At saka kanina nga, kaya na ako natagalan. Kaya sorry talaga, Jake, na nalita ko. Kasi ang daming lively po yung naging usapan po ni Pastor. At saka nagsabi nga niya, Attorney, imagine, Attorney, 200 na daw ang aking nagalaw. Oh, grabe, Attorney, no? 200. Pero masaya ako, Attorney. So, bakit ka masaya, Pastor? Masaya ako, Pastor. Masaya ako, Attorney. Bakit? At least ngayon, wala nang magdududa na ako ay bakla. O, sabi na. Yun ang sabi ni Pastor, ha? Wala nang magdududa na siya ay bakla. O, yun. O. So, kung Attorney, yes, may tanong pa ako. Kasi and then yung tungkol dun sa extradition na 'di ba tinanong ni Coco Pimentel, Meron ding Tolentino. No, tinatanong ni Tolentino yung ating mga taga Department of Justice. At sinasabi nila na wala daw connect yung dismissal ng kaso doon sa Amerika dito sa Pilipinas dahil hindi naman daw kasama sa kino-complain yung na kasamahan natin doon na nasa Amerika yung nag-plea deal. Hindi ba sinasabi din nila nung nakaraan na they will use that yung plea deal niya doon dito sa Pilipinas? So ano yun? Ba't parang contradicting? Actually, ang nagsabi na gagamitin nila, with all due respect, si DOJ Secretary Rimulya. Sabi niya, we will use that latest result now in the United States of America. Pero nung nabasa pala nila siguro, na na-realize niya, na-dismiss yung human trafficking, na-dismiss yung money laundering, na-dismiss yung forced labor. No? So, hindi pala hindi pala ito tulong sa atin. So, ngayon, ang kanilang line is, wala po yung kinalaman dito sa kaso. And objectively, di ba, I have always been consistent, wala din talagang kinalaman yun. Kasi ang kaso po dito pertains only to Blenda Portugal, her complaint against Pastor Apollo Sikibuloy. Pero ang nakakatawa kanina sa aming mga lawyers is, parang hindi nila na-brief, hindi ata sila nag-usap. Hindi sila nag-usap. Kasi ang ginamit na reason nung taga-DOJ is Article 11, Paragraph B of the U.S.-Philippines Extradition Treaty. And what is that? No? Yun yung the requested state has the option to postpone
the extradition process if there is already an undergoing prosecution or trial affecting the subject. Yun ang kasi duda ko nun, ang gustong marinig nung hearing officer ng mga senators is when would Pastor Apollo C. Quiboloy be subjected to an actual extradition process, no? Pero ang sinagot ng taga DOJ, which she was also correct, na indeed, if you will read the U.S.-Philippines Extradition Treaty under Article 11, Paragraph B, the requested state really has the option to postpone the extradition process while the subject is undergoing prosecution or trial, no? So yun ang kanya. Pero hindi na mention extensively under Article 4 of the RPUS Extradition Treaty na pag na-acquit si Pastor Apollo C. Quiboloy, and if the extradition, subject of the extradition is the same case, extradition can no longer go on. Yun po. So, medyo hindi nag-connect ata hindi in accordance with the wishes of whoever wanted Pastor Apollo C. Quiboloy to be extradited based on the honest answer of the DOJ representative. Right. Sir, ano po ang bili ni Pastor sa araw na ito, Attorney Torion? Ang sabi niya is tatag lang talaga, no? Ang sabi nga niya, no, kung totoo yung mga sinabi ng mga complainants, they have the option really to file cases, no? Ang problema lang siguro ni Ma'am Valdihuesa, allegedly na rape na daw siya noong 1985, no? Nagalaw siya sa Cebu, sa isang hotel na maganda daw. Oo. Ang problema niya 1985, 1995, 2005. Naku, nag-prescribe na po Ma'am Valdihuesa yung complaint kung totoo man. Kasi that is already parang halos kaedad ko na lang yung nangyari yun, no? So medyo may problema ata yung testimony ni Ma'am Teresita Valdihuesa. At saka sa other yung mga iba pong mga complainants po doon, yung isa hindi pala siya hindi pala siya na abuse, muntik lang, no? Pero hindi ka naman pwede kasi mag-file ng kaso na I was about to be raped, no? Hindi naman pwede po yun. So yun nga lang, tatag lang tayo. Ang panahon lang siguro ngayon ay this is the season of tribulation, but there will soon be a season of redemption, and there will be a season also where our Pastor Apollo C. Quiboloy will be acquitted of all the charges, or the cases against him will be dismissed. Okay? Iba po yung dismissal, iba po yung acquittal. So, pero whichever, mangyayari po yan by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Attorney Jake? Yes, ang sabi nga po ni Pastor kanina, the truth will set us free. Yes. Kasi yung kanina, natatawa nga po ako kanina, kasi yung isang pulis na nagsasalita, parang nagagalit, kasi may nakita ata siyang tumatawa doon sa kampo ni Pastor. Medyo nagalit siya. Mamaya, hindi na kayo matatawa pag pinakita ko yung susunod na slide. So, for validation naman pala. Napag-usapan din kanina yung yung Angels of Death. At parang kinokonekta nila ito doon sa Task Force Davao. Totoo daw po na nag-i-exist po itong mga Angels of Death, at may ebidensya po sila na hawak. Pero for validation. Master Judea, may task force Davao dyan sa Makati, Take note. Meron nga daw sa nandito sa Makati, yung sinasabi kanina. Ba't di natin nakikita? Ginagamit daw ito ni Pastor, panakot sa mga miyembro ng KOJC na gagawa ng hakbang or magkakamali sa kongregasyon. So, Ma'am Hana, at partner MJ, meron po ba tayong ganyan dyan sa Makati? Para hindi namin nakikita yan yung Angels of Death na panakot daw sa inyo, sa mga Tumatagos-tagos din ba yan sa dingding? Tanungin natin ang BFF ni Attorney Torion. I don't know really about these Angels of Death, no? Pero alam ko lang ang pangalan ko ay Israelito. No, I researched that, and actually this is related to the angel Israfil.
No? Angel Israfil is actually the angel of death. No? He is the one who is a very powerful angel who will announce the end of the world. Parang ganun yun siya eh. Oo. Pero to say that there are angels of death and really craft this as if this is true in order to feed to the world that this is true, but in their own presentation, lo and behold, subject for validation. Yan ang problema. Sinisiraan mo na yung tao na meron siyang private army, meron siyang angels of death, pero subject for validation. Para bang sinasabi mo, yung pulis na nagsabi na iyon, ay siya po ay unprofessional, pero subject for violation. Validation. Validation pala. Oh, diba? Unfair yun masyado sa subject ng iyong accusation. Sinasabi mo lang sana, meron siyang private army, may pinapatay pa siya ng mga tao, pero subject for validation. Bakit hindi kaya yung PNP matuto na isara ang kanilang mga bibig at gawin ang kanilang investigation and file appropriate cases, and we will face them in the prosecutor's office. No? I think a PNP chief has to remind the police officers that when you are still in the investigation process, you should not announce it to the whole world. Kasi kaming mga defense lawyers, masisiyahan kami. Masisiyahan kami. You know why? Because it is an advance information to us. Okay? And in advance information, then we would be able to find all the possible defenses in that world. MJ? Yan, Attorney Jake, last message mo, sir. Kasi wala tayong oras, Attorney Jake. Last message sa mga nakikinig, no? Ang hinihingi lang po namin antog, kung ano man yung naririnig ninyo sa media, galing sa Senado, you take it with a grain of salt. Mag-evaluate po kayo na sa sarili ninyo kung kapanipaniwala ba yung mga naririnig ninyo, no? Tsaka wag po tayong maniniwala bigla sa akala. Marami na pong nadidisgrasya sa akala. Tsaka yung mga sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, no? Kaya ang maganda sigurong iwan natin sa mga nakikinig ngayon at nanonood, magkaroon po tayo ng sariling pagtanaw or paghusga sa sariling pagtingin sa mga kung ano-ano man yung mga naririnig natin at napapanood. Mas maganda po yung hindi tayo madaling maniwala. Alright. Boss Dada, Master Judea, any final words? Basti ka muna. Ako, ang mensahe ko lang dun sa best friend ni Dean Torion na si Edith, kasi sinabi niya na doon daw sa may KOJC plastic daw yung lawn, kasing plastic daw ng mga tao doon. Kasi para sa akin, kung merong plastic doon sa loob, nagkaroon lang ng plastic pala doon sa loob nung pumasok ka. Kasi sa dami ng nakita mo doon, sa dami ng mga na-experience mo doon, nakuha mo pang magsinungaling. Kaya congratulations sa'yo. Yun na masasabi ko. Ang gaba, dili magsaba. Yun. Okay. So, ito observation ko lang. Hindi ko alam kung nagkakataon lang. Pero napapansin ko na kapag may binabalak silang masama sa KOJC at kay Pastor Apollo Kibuloy, may nangyayaring malawakang baha sa Luzon. Nagingit-ngit ang langit. Noong KOJC Siege, di ba? Naglitawan yung mga sasakyan sa NCR dahil napakataas ng baha. Ngayon naman, pinipersecute siya sa Senado, halos buong Bicol, lubog sa baha. At may kaugnayan mo ba ito? Pero ito lang sa akin, doon sa mga nasa gobyerno natin, gawin lang po natin ang tama. Kung ano po yung trabaho na inihatang po sa inyo, gawin nyo ng tama. Hindi yung pabaling-baling kayo dahil sa kapangyarihan at sa pera. Alright, Jay Guevara. Yun, basta sa akin, ngayon pa lang, panalong-panalo na si Pastor. Dahil unang-una, panalong-panalo siya sa kanyang mga member sa KOJC.
sa puso at isipan nito. At panalong-panalo si Pastor sa mga netizen dahil yung iba kasi akala nila ay mas lalo pang nadagdagan or mas lalong dumami ang naiinis sa kay OJC or kay Pastor. Hindi. Mas lalo pa pong lumawak at mas lalong dumami pa ang nagmamahal sa kay OJC, lalong-lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ngayon pa lang panalong-panalo na. Alright, thank you mga partners. At para naman sa ating Christmas countdown, ngayong araw, 63 days na lamang mga banateros. Yun. Mga partners. Pasko na. Merry Christmas. Mas dadas. Longest Christmas season ng Pilipinas eh. Oo nga, Ay. grabe. 60 days na lang para maghanda ng regalo ang banateros. Alam na din. Malapit Ano na. gusto mo, mamahana? Ayun. Talagang ako. Alright. Uy, maraming salamat po, MG. Of course, we'd like to thank Attorney Torion, Attorney Europa for giving us your time, ano? And natuwa tayo akala mo, habang nagde-discuss sila, estudyante ako ng College of Law habang nakikinig. So, swerte yung mga estudyante ng JMC College of Law. Ganito mag-enroll ka na. kagagaling. I-recruit natin si Jik na magturo sa JMC Law School. I-recruit natin yan. Tapos ibang school pa rin. Attorney Europa. Ako kasi attorney. Ateneo ako nagtuturo. Of Kahit course, kami mga banateros, you marami as a professor po, that you're a very good teacher po. Para magturo po ng batas sa ating mga estudyante, kahit saan pang paaralan. Alright. At kami rin. Alright.